Umabot na sa Calapan Oriental, Mindoro ang oil spill mula sa MT Princess Empress. Ipinatatawag ng Justice Department ng Marina para magbigay linaw sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng lumubog na barko. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May bakas na rin ng langis sa dalampasigan ng barangay Navota sa Calapan Oriental, Mindoro na agad namang nilinis ng Philippine Coast Guard. Sa malapitan, kita sa buhangin at oil spill boom ang tinatawag na tar balls o langis na hugis bato. Pinaniniwala ang bahagi ito ng tumagas mula sa lumubog ng MT Princess Empress. It's not that much compared to the other areas. We were able to clean it up already po. Dilatagan na rin ang dalampasigan ng improvised oil spill boom na ginawa ng mga residente at lokal na pamahalaan mula sa Dayami. Bawal na ang pangingisda sa barangay. Dahil apektado ang kabuhayan ng marami, ikinadismaya ng Oriental Mindoro Governor na nadagdagan ang apektadong lugar sa kanilang probinsya. Ipinatatawag naman ng Justice Department ang mga kinatawan ng Marina o Maritime Industry Authority para magbigay linaw sa ginagawang investigasyon sa paglubog ng MT Princess Empress. Ang Marina ang nagbibigay ng permit sa mga barko para makapaglayag. Ito ay matapos lumapit sa NBI ang isang nagpakilalang bahagi siya ng team na nag-convert umano ng barkong MT Princess Empress mula sa lumang barko na may pangalan daw na MT Dorothy. Meron silang inspection dapat dyan. I want them to walk us through it. Bring everything about the Princess Empress that they have on file and everybody who has something to do with the process. Naunang sinabi sa GMA Integrated News ni alias Dodong na ginawa ang barko noong 2020 sa Navotas City sa Metro Manila. Pero sa Certificate of Philippine Registry ng barko, nakalagay na ginawa ang barko sa Railtown Site Shipyard sa Mariveles, Bataan noong 2022, kaya mag-iimbestiga ang Marina. Makikipagtulungan din daw ito sa DOJ. Sabi ng Justice Secretary, maaring maharap sa civil and criminal cases ang may-ari ng barko na RDC Rail Marine Services kung lumabas na hindi ito nagsabi ng totoo. Nauna nang pinabulaanan ng RDC ang aligasyong luma na ang kanilang barko. Sabi pa nito sa bagong pahayag, nag-comply sila sa requirement at certified daw sila. Nag-register raw sila sa local agencies at nabigyan ito ng classification bilang tanker ship. Nakafocus raw sila sa response and mitigation operations sa mga apektadong lugar.